What's up mga inaanakan? Dito tayo sa Baluarte Guapo sa Indang, Cavite. Ayan, kasama natin syempre ang may-ari mga inaanak ng napakagandang farm na to, Tatay Lito Guerra. Ayan. So tayo, kamusta naman tayo so far? Depende. Kung ang dumating bisita, hindi bisita. Kasi meron mga naniningil eh. Sa mga naniningil? Oo. Pag dumating, may paminto. Ayos yun. Pwede na tayo. Oo. Bisita talaga yun. Bisita yun. Kami ba? Bisita ba kami? Bisita. 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 Marami ako nakita na talagang good breeder, pero hindi sila nag-sale ng maganda. Oo, nakapag-sale ako, ayos ako. Basta wala na akong inuwi sa farm. Yung natira ko, pinamigay ko. Oh. Ayan, sold out na Sold out. tayo. Dahil pinamigay ko eh. Diba? Pero nakita namin yung mga, ayan, si Aldrich, si Flor, ako, galing kami. Gaganda ng mga dala mo. Siyempre, Diba? ano yan eh. Inaasahan ko yan. Magpapagandahan ko yung... Kasi ngayon wala nang pangit eh. Wala na lahat. Magaganda na ang manok. Lahat ng lahi nga nandito. Huwag mo sabihin backyard yan. O yan. Maganda na rin lahi yan. Oh. Kasi yung mga backyard, kaya napupunta dyan sa expo, gusto bumili ng magandang lahi. Nakakahiya naman yung mga tao, pinag-ipunan niya, tapos bibigyan mo ng bulok ang itsura. Tama tayo. Bigyan mo ng the best mo. Tama. Para lahat mag-improve na yung industriya ng walang api. Pare-pareho lang yan. Nagkakatalo na lang kung paano mo pinalaking healthy yung manok mo. Yan, tama. Yan. Pero ang lahi nandito na. Halos every month ba o every other week may dumarating na imported eh. Bahana ang imported dito. Kanya lang talagang marami na ang lahat na may magandang manok. Dati backyard yan, tatargeting ka. Huwag ka tatarget ng gano'n. Masasawi ka. Dahil lahat maayos na eh. Tama po. Pero Pilipino. Ang dali makalimot niyan. Pilipino. Lagi siya rin sa ngayon. Ganun yan eh. Kaya kailangan, lagi natin papaalala. So yun, mga inaanak, no? So hindi nakakaalam. WPC Days, madalas llamado to si Tatay Lito, no? Pagka meron siya mga laban sa WPC, hindi na dedehado yung ating Tatay Lito. Talagang pagka nandyan na yung manok niya, laging pumupuntos yan mga inaanak. No? Kasi ang WPC, sabihin na natin sa salitang kalye, lahat ng demonyo nandiyan na. Lahat ng magagaling nandiyan na. Huwag kang magdadala ng pwede na yan. Wala. Kailangan the best of the best ang dadalhin mo. Tama. Huwag kang magdadala ng regular lang. At kakainin kang buo. Lahat ng magagaling magmanok nandyan. Gagawin ka pang dessert tayo, no? Tay, gaano kadami ang production natin this year? Early bird ko, naglalaro sa 700 eh. Baka next week o mabadidal na ako ng local. Hindi ko alam kung ilan naabutin ng local. Pero siguro, ang expected ko maglalaro sa ang banded ko, mga 2.5, gano'n. 2.5? Pero Dami. off-season ako na hindi banded. Yung mga binubae ko, ibinread ko. Kasi hindi mo malalaman ng istag yung bawal eh. Di syempre, yun ang pagugulangin. Opo. Gano'n ang ko. Gano'ng kadami ang henny nyo tayo? Mga kulay, favorite nyo kulay na henny? Ganun. Hindi ako mahilig sa kulay, hindi ako Ang kailangan yan, balansi siya tumayo, maganda po mamuto, magaling. Hindi ako yung namimili, kala mo namimili sa Peaceport, titignan pa yung kaliskes. May mga ganun eh. Hindi ako ganun. More on ako sa pagtitignan ko, balanse, hinipo ko, magaganda buto, ibinitaw ko magaling. Yun na, Yun tayo. na yun. Oh. Hindi ka rin specific sa estasyon eh, no? Hindi. Kaya iba, may mga standard, kailangan ganito katangkad, ganito ang tindig. Actually, pagka-stag, sobrang tangkad, hintayin mo na mag-3 taon para balansing-balanse. Sayang eh. Kita mo, ang galing. Tapos tangkaro. Ewan ko para sa akin, mas maganda yan kung paiidadin mo ng 3 taon. Balansing-balanse yan. Or, aagawin na kagad sa iyo ng mga
tiga Indonesia, tiga Cambodia, darating yung oversize ang gusto. Yung mga 2.5. Maganda na rin ang ano eh. Ang breeder ngayon wala nang tapon eh. Dati pagka sumobra ka sa 2.5, reject na. Ngayon hindi, may buyer ka pa rin. Kanya wala nang tapon eh. Ang inahin noon, kung magkatay ako, 300, 400. Ngayon, may kumukuha na rin eh. Kaya magandang ano ng industriya ng sabong ngayon. Lahat tayo pwede maging pera, no? Mula sisiw, yung mga medyo malalaki ng konti hanggang sa pinakamatanda. Pati yung sa timbang tay, no? Pati nga yung may mga ano nga din, yung day old eh. Oo. Pati ka pala mag-day old tay? Meron akong day old. Nag-out ka? Oo. O yun, sa mga naghahanap, mga inaanak, yung mga... May bakuna na. Ang day old ko, 500 each. May bakuna na yon. Hanggang Marex tay, no? O yun. Yung bakuna ng Marex pa lang, magkano na? Diba, Drich? Sobrang mahal ng bakuna ng Marex. At importante na sa panahon ngayon na meron kayong Marex na Kasi, bakuna. kanya naman yung Marex. Dala ng imported na manok yan. Eh sabi ko nga sa inyo, sa isang buwan, minsan 2 beses ang parating ng mga imported. Ang mangyayari niyan, mapupuno tayo ng imported dito. Di ba? Opo. Ako, hindi ko sinasabi hindi na ako mag-imported. Pero pag gusto ko mag-infuse, order pa rin ako kay Bernard. Kanya lang sa ngayon, kontento na ako sa naipalabas kong lahi. Yun nga, yung sinasabi ko yung mga gold ko, yan, pag wala akong pera, takbo ako sa pawn shop, sa Haro, sa Laguna. Tinatanggap naman tayo, no? Oo. 24K naman, mahal na ginto ngayon. 9,000 na ginto ngayon tayo. Eh, ilang kilo yan? Ano ba ang pinaka... Para sa'yo lang naman, ano ang pinakamagaling na off-color mo? Gold, white gold. White gold talaga. Tsaka gold. So nagbitaw talaga tayo kanina ng mga gold and white gold. Talagang 3 Ang bitaw na. napansin ko sa mga puti, hanggang gumugulang sila, lalo silang gumagaling. Parang hindi sila ginawa pang stag. Mas maganda sila yung umidad na ng 3 taon. Ganon. Mas iba na yung laro nila tayo, no? Kasi nakita namin yung mga laro ng mga gold. Mga 2-3 beses nang binitaw, hindi nagbabago yung laro. Talagang kung bumato ng paa, talagang pasok talaga sa katawan ng kalaban. So, mga inaanak, no, yung makukuha ng stags dito, sigurado kayo na hindi magkakaroon ng Marex, no? Kasi day old pala, nagbabakuna na sila ng day old, ng Marex. Bakit importante yung Marex? Kasi pagka dating ng 5-6 months, hindi na mapapakinabangan eh. Pagka may mga times na nabubulag. Hindi. Ikukorek kita dyan. Sige, tayo. Maski may bakuna kang Marex, yung bawa 700 mo, may lalabas yan mga 5 piraso. May lumulusot pa rin. Maski may bakuna ka na. Hindi totally zero. Pero kung wala kang bakuna, baka kalahati yan. Wasat yan. May lumulusot pa rin. So pag nakuha nila tayo, pwedeng bumisaklat pa din eh, no? Wala akong Marex na bumibisaklat. Ang tumatama sa akin, yung pumuputi yung mata pagka bullstag na. Yun ang totoo. Pero pailan-ilan na nga lang. Kasi nga naagapan ko nga ng bakuna. Yung pagkapisa nila, bakuna na kagad. Kaya ano yung mga linyada natin dito? Mga bloodlines. Ngayon, nagdagdag ako ng white hackle. Kasi nga, ang hinahabol ko sa white hackle, yung cutting nila. At saka alam naman natin, ang white hackle matapang. Stag fighter tayo. Hindi ko inaanong roundhead. May mga magagaling ng roundhead. Pero para sa akin, ang roundhead, pagka gumula, ubod ng galing. Kanya lang pagkabata, may kalas. Depende, siguro. Depende nga sa... May nagra-roundhead naman na antimano. May hats na kagad eh. Opo. Pero hindi mo maipapangako sa stag. Na hindi kakalas. Oo, may tsambang kumalas. Pagka yun talaga nagbasaan na. Yan ang ng roundhead. Eh, pag kumalas tayo, medyo hindi maganda sa paningin eh, no? Oo, pero natural lang naman yan. Lahat naman nangyayari, lahat ng breeder nangyayari yan. Pero ang roundhead kasi, pagka nahusto na siya sa edad, napakagaling.
Siya nagdadala ng laban. Tay, yung bulik mo, nabanggit mo galing sa isang kilalang personality. Kay Boss Atong. Yan. Ano ba yung history niyan, Tay? Yung Nanalo immortal yan. bulik natin. Nanalo yan sa Resort World. Ang kalaban yata, parang sila Edwin Aranya siya ata, Red. Hmm. Katabi ko si Boss Atong. Sabi ko, Boss, parang hindi mamatay-matay. Ang galing ha. Eh, napakabait ng mamang yun sa akin. Late, gusto mo, kunin mo na, punta mo sa gamutan. Pinuntahan ko, akala ko maraming tama eh. Wala pala kakaunti. Nasasangga pala ng pakpak niya yung palo ng isa. Kaya, ayun, naparami ko. Hanggang ngayon, ang bully ko kasi, kay Boss Atong, tapos binigyan din ako ni Boss Alan, ni Siako. Ayun, kilala sa bulik yun, Tay. Bigay pinapili ako, hindi ako siningil. Mabait din si Boss Alan. Mabait, hindi ako siningil ng tao. Kaya ang bully ko, kay Boss Atong, tsaka kay Boss Alan. Marami rin panalo, Tay, no? Bumibilang ng panalo. Nanalo rin, oo. Nanalo. So, yun nga, tulad ng sinabi ko, Tatay Lito talagang magaling na breeder, no? So, sa mga interesadong kumuha ng mga materyales, mga stag, tsaka mga pullets, madaling kausap to si Tatay Lito. Huwag lang English. Nahihirapan niyo ako kausapin pag English. So dito, Tagalog lang. dito sa Indang Cavite, Tay, ano ang contact number mo, Tay? Meron ka bang cellphone number o Facebook na lang? Facebook na lang siguro yung... Lagi naman active no, Tay? Angelito Guerra, mga inanak yan. So, lagay na lang namin dito sa Kasi, screen. kawawa naman, 72 years old na ako. Biglang tatawagan ka ng madaling araw. Yung pala, nasa abroad sila, umaga sa kanila, sa atin ang tanda mo na, gusto mo na makompleto tulog mo. Wala na, sira na. Kanya, hindi ako nagsasagot sa mga Text or call. tawag Okay pa yung text. Pag gising mo na umaga, mababasa mo. Pero yung call, ako, tatawagan ka 2:00 ng madaling araw. Sa bagay, Mas okay na yun. Chat na lang kayo kay Tatay Lito. Ayan. So, pag umaga Meron naman... naman, yung ng misis ko, alam naman nila yan, doon sila nagme-message, doon sila tumatawag. Inaano naman ni Mike Tixon. May Tixon. Oo, doon sila, Ayan. So, tayo nag-hardening. Kagano ba katagal ang hardening stage? Sa hindi nakakaalam. Babasahin mo yung itsura ng manok. Pagka maganda na siya tumayo, o nakakadalawang linggo na, maganda na siya tumayo, medyo, alam na, mayabang na, pwede mo naman itali na at mabait na. Pero kung hindi pa, ayan siya hanggang 1 buwan. Ano ibig sabihin tayo nung mabait na? Yung pagdumaan ng tao, hindi, naglilipad ng ganyan, natakot pa rin. Yung pag dumaan ka, wala na, parang wala na sa kanya. Mabait na yan. Tsaka may pamaa, sanay na yan. Ngayon, pabubultuhin mo na lang yung katawan niya. Magsasaksakan ng mga vitamina, tsaka pagkain niya, maayos. Ganun lang naman. Magmamature ng kusa na yan. Yung inahintay, kailan mo inilalagay? Ganun. Pagka nga buo na katawan ng manok, bibigyan mo na isang 3x3, tabi ang tipi niya, lagyan mo ng inahin, pagka giri siya, kunin mo siya, pasok mo sa 3x3, pag nakakasta, alisin mo na ulit. Kasi yung pagkain niya, ibibigay doon sa babae. Okay. Oo nga. Gentleman pa naman yung mga yan, no, tayo? Kaya ako, ginagawa ko, pag nakita kong 2 buwan, 3 buwan, kilala ko na ang mga babae, alis na kagad. Nagtitira lang ako 5 piraso sa range. Kung halimbawa, 300 lalaki yan, 5 piraso lang. Ano explanation nun tayo? Bakit yun? Kasi binibigay nila yung pagkain nila sa babae. Pinauuna nila, kita mo, mas malakas kumain ng babae kaysa sa mga lalaki. Bakit ka mo? Gentleman niya binibigay Kaya pala nung pumunta kami dito, hiwala yung range ng babae, no, tayo? Galing. Ang galing! Ang galing! So yun, maraming learnings dito kay Tatay Lito. Tsaka open si Tatay Lito dito. Sinishare niya yung kanyang yung mga nalalaman niya, yung ginagawa niya dito sa farm. Sa akin lang yun, hindi ko sinabing tama yun. Sa akin yun ang ginagawa ko. Pero alam mo, sa panahon ngayon, ang daming magaling sa manok. Kaya hindi tayo pwede magdudung-dudungan. Yung akin lang yun ang ginagawa ko.
Pero yung ginagawa ng iba, bahala sila kung ano gusto nila. Tama tayo. Di ba? Tsaka check na lang nila kung tingin nila applicable, no, tay? Kasi hindi naman lahat ng sinabi sa internet, applicable sa'yo eh. Kasi katulad nga nung time, meron akong na-test na narinig ko lang sa internet, sinubukan ko, hindi naging hiyang sa akin, tay. Doon pa rin ako sa dati kong sistema talaga. Kumaga, masarap nga pakinggan na day one, naka-barn na, hindi siya applicable sa akin eh. Lalo rito, pag taglamig, yan, ang hirap bumuhay niyan, yung mga early bird na yan, yung local na yan. Dito, ang lamig, ang lakas ng hangin. Ang maganda lang dito, nakita mo naman, kompleto facilities ko. Yun tayo. Hindi sila bugbog sa hangin. Gumagamit pa ako ng gasol na heater. Yun ang magastos, tay. Maubos na yaman, wag nang yabang eh. Kami pagka sobrang lamig, lang, heater. May heater kami pero di kuryente, tay. Kasi madami. Ganon din yun. Oo. Dati nga kami uling eh. Pero parang hindi maganda uling. Dahil yung usok niya ba? Kahit umaangat tayo, no? Parang hindi maganda sa lungs ng manok, no? Yung gasol, yung heater na binili ko. Okay din. Okay din naman yung sinasabi mong bombilya na heater. Ayun. Kanya lang, bubugbugi ka talaga sa kuryente. Oo, ang sakit. Para ako nagbayad ng monthly ng sedan sa kuryente. Ayun, so marami pa kayong aabangan dito sa Baluarte Guapo, mga inaanak, no? Kasi, yun nga, si Tatay Lito continuous nagbe-breed sa mga naghahanap, mga inaanak na mga early bird. Hindi naglalaban si Tatay Lito. So, lahat ng kanyang mga stag, open for all. So, pag pumunta kayo dito, tay, may minimum ka ba? Wala naman. Wag lang, pakiusap ko lang, wag silang bibili ng kalahati lang. Kailangan isang buo. Kailangan isang buo. Oo. Tsaka tay, bawal utang, no? Wala. Oo. Kasi hindi rin naman ako pinauutang nung kinukunan ko ng pitch eh. So, yun. So, minimum na isa, tapos bawal ang utang, mga inaanak mo. So, maliban doon, lahat open na dito. Si Tatay mismo nag-entertain. Wag lang Tuesday. Nasa hospital ako eh. So, yun. So, reach out kayo kay Tatay or reach out kayo sa akin para makontak sila Tatay. So, yun. Hanggang dito na lang muna. And, yun, maraming salamat. Tatay Lito, maraming salamat as always.